pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Helicopter ng Philippine Air Force nag-emergency landing sa Taytay, Rizal. Mga residente, laking pasasalamat na hindi sa bahay nila ito bumagsak. Itak sa lupa sa Batangas kasabay ng abnormal na aktibidad ng Bulkang Taal. Ikinabahala ng ilang residente. Presyo ng ilang isda at gulay nagsimula ng tumaas dahil sa papalapit na Semana Santa. Seguridad sa NAIA, mas pilaigting dahil sa pagdagsa ng mga bibiyahe. Halos kalahating bilyong pisong fuel subsidy sa mga tsuper. Mababawasan dahil sa gastos sa pag-imprenta ng smart card. Isa sa mga pangmatagalang solusyon ni Pangulong Aquino kontra sa mahal na petrolyo, e-tricycle. Regional Wage Board, sinabing may sapat na basihan na para itaas ang sahod. Wage hike, posibleng ihabol sa Mayo 1. Repulto ni Padre Pio sa Quezon City. Milagroso raw. Peaceboat mula Japan, dumaong sa Maynila. Binabaunan ng mga Pinoy ng relief donations at mga origami. Justin Bieber, napikon sa mga paparazzi. Mga kandidata sa Miss Bikini Philippines nagpasiklaban sa Coronation Night. At Solen Yusap, kinabahan sa unang araw ng shooting ng Temptation Island. Magandang gabi po. Isang rescue helicopter ng Philippine Air Force ang nag-emergency landing sa isang residential area sa Taytay, Rizal kaninang umaga. Ligtas naman po ang 5 sakay nito. Mabuti na lang at sa isang bakanting lote lumapag ang helicopter at hindi sa mga bahay sa paligid. Nakatutok po si Chino Gaston live mula sa Taytay, Rizal. Chino. Mel Mike, tuloy-tuloy pa rin ang investigasyon na ginagawa ng Philippine Air Force sa kung tunay na dahilan kung bakit kinailangan mag-emergency landing ang isa sa kanilang mga rescue helicopters dito sa Taytay, Rizal. Kuha ito mula sa cellphone ng residenteng si RC Lorente. Ilang segundo lamang matapos mag-emergency landing ang Air Force Rescue Helicopter sa Barangay San Isidro sa Taytay, Rizal. Agad ininspeksyon ng mga sakay ng helicopter ang buntot nito, sabay pakiusap sa mga osyusero na huwag nang lumapit. Sa video naman nakuha ni Godfrey Loyola Jr., kita ang pagdating ng pangalawang rescue helicopter ng Air Force para saklolohan ang bumagsak na sasakyan at kunin ang mga sakay nito. Agad isinakay ang mga pasaherong sinasabing nagtamo lamang ng minor injuries. Sa kwento ng residenteng si Alberto Tolentino, mababa na raw ang lipad ng helicopter nang nakita nila itong parating. Dito sa isang bakanteng lote na ito, naglanding bago tumagilid at nabali ang mga malalaking propeller ng main rotor nito. Laking pasalamat ng mga residente na hindi ito bumagsak sa kanilang mga kabahayan. Narito lang ako, hindi ako makalapit, baka magsilab eh. Nagpaikot-ikot na gano'n, pagbaksak eh, gano'n ng gano'n eh. Pagtatama na hélice eh. Nakailang ikot pa siya? Nakailang ikot pa siya? Matagal. Tumambling pa? Hindi naman. Nakaliforme. Ilang oras matapos ang insidente, ipinakalat ang mga sundalo para bantayan ang sirang helicopter. Pagdating ng hapon, unti-unting pinagbabaklas ng mga aircraft mechanic ng Philippine Air Force ang tail rotor at ilang bahagi ng helicopter bilang paghahanda sa pagdala nito pabalik ng Villamor Air Base.
Well, Mike, mapapansin nyo na ang helicopter sa ngayon ay putol na ang buntot. Ito'y bilang paghahanda daw sa tuluyang pagbalik nito or pag-transport nito pabalik ng Villamor Air Base ayon na rin sa mga tauhan ng Philippine Air Force na nagbabantay ngayon dito. Sa ngayon, mananatili muna dito ang wreckage ng sinasabing helicopter pero todo bantay ang mga armadong sundalo ng Air Force dito. Batay na rin sa impormasyon na nakuha natin mula mismo sa Philippine Air Force, grounded ang lahat ng mga Huey helicopters. Ibig sabihin, lahat na helicopters na gaya nito na sa pagmamayari ng Air Force ay hindi pinapalipad muna. Batay na rin sa kanilang pakikipag-usap dito sa mismong piloto ng helicopter na ito, nakapansin daw ito ng discrepancy sa kanyang mga instrumento kung kaya't nagpasya siyang maglanding na lamang dito sa bakanteng lote. Ang problema, paglapag dito sa bakanteng lote, hindi pantay ang lupang nilapagan ng helicopter kung kaya't tumagilid ito at humampas ang kanyang main rotor sa lupa, naging sanhi ng kanyang tuluyang pagkasira. Mel. Si Mikey Tocino, maraming salamat. Buti na lang walang nasaktan. Salamat, Chino Gaston. Ikinabahala naman po ng mga residente sa isang barangay sa San Nicolas, Batangas ang mga naglabasang bitak sa kanilang kalsada. Ang pangamba nila, baka dahil na yan sa pag-alboroto ng Bulkang Taal. Nakatutok si Salima Refran. Live din po ito mula naman sa Batangas. Salima. Mike, nag-inspeksyon ng PVOC sa isang barangay dito sa San Nicolas sa Batangas matapos mabalita ang naalarma ang mga residente doon na makakita ng mga bitak sa lupa. Sa unang tingin, hindi mo mapapansin ang bitak sa kalsadang ito sa barangay Poblasyon sa bayan ng San Nicolas, Batangas. Ang isa sa mga residenteng sinigumali nga, kanina lang ito nakita. Kahapon daw nag-crack yan nung hapon. Kanina umaga na pa siyang gumitak. Linggo raw ng madaling araw na magkaroon ng bitak ang kalsadang ito. Kasabay ng patuloy na seismic activities ng Bulkang Taal, kaya ang ilang residente kinabahan. Nakatakot. Bakit ka natakot? Ay baka lumaki pa ang gitak. Baka mabuto sa amin. Ang PVOC nagsagawa ng ground survey sa mismong bitak. Halos 4 na metro ang haba nito at 1 sentimetro naman ang laki. Ang kinababahala pala ng mga residente, isang ground fissure o normal lang na pagkabitak-bitak ng lupa. Ang ground fissure kasi may maliwanag lang siyang paghihiwalay at karaniwan ito ay isang mahabang bitak, no? Maliit na bitak. No? Gusto ko liwanagin, ang ground fissure isa siyang long, narrow crack, no? Doon sa ground. Okay? Ibig po yung sabihin na ito walang kinalaman doon sa mga fault line. Yung ganito po, karaniwan ay kung pag-aralang mabuti, no, since na wala naman tayong sinatawag na vertical displacement, no, at ito po ay maliwanag naman na talagang nagkaroon lang ng bitak doon sa lupa, wala itong kinalaman doon sa fault line. No. Ito ay isang natural na nangyayari sa mga lupa na nagkakaroon siya ng pagbitak, no. So, yun po yung yun yung isa sa mga posibilidad na tinitingnan natin dito. Kung magkaganon po, hindi naman siguro ganong delikado ang mga residente rito. Tama po. Kaya paalala ng PVOC. So, mahalaga na nabe-verify muna ng mga eksperto kung ano talaga yung ano man yung nagiging mga issue na bago ito ay of course ma-disseminate. Maganda na ito ay nanggagaling ang mga opinion doon sa mga eksperto. Mike, nananatiling nakataas ang alert level 2 dito sa Bulkang Taal. Subalit walang kinalaman ng pag-aalboroto nito sa mga nakitang ground fissures doon. Paalala ng PVOC, kung meron po kayong makita o maramdaman na kakaiba sa inyong mga lugar gaya ng mga pagyanig, agad itong ipagbigay alam sa kanilang tanggapan. At bagamat ordinaryo lamang itong mga nakitang ground fissures sa barangay Poblasyon sa San Nicolas, ay maglalagay pa rin ng instrumento doon ng PVOC upang makasiguro na walang nangyayaring kakaiba sa lugar na yon. Mike? Salima, lilinawin ko lang. Yung bang bitak mahaba, nasa isang lugar lang ba yan? O sa iba't ibang mga kalye dyan sa San Nicolas sa Batangas? Mike, base dun sa ginawang ground survey ng PVOC, no, meron silang mga nakita doon na iba't ibang bitak nga. Pero ito ay parang dun sa isang same orientation. So parang dugtong-dugtong din naman siya. Although meron pa parang what do you call this, spaces po dun sa mga bitak na yan, no? So somehow, mahaba talaga. It's a long, narrow crack. Yun ang definition ng PVOC dito nga sa fissure. Although, it is a normal occurring event sa ating pong mga lupa.
Maraming salamat sa Lima Refran. Inaasahang lalong dadagsa ang mga pasahero sa NAIA habang papalapit ang Semana Santa. Kaya itong paalala sa mga babiyahe, magdoble ingat po kayo para hindi kayo masalisihan ng mga nananamantala. Nakatutok si Jam Sisante live mula sa NAIA. Jam. Mel, ilang araw na lang ay Semana Santa na kaya dito sa NAIA, puspusan na raw ang paghahanda para sa pagdagsa ng mga pasahero. Hindi lang Airport Police at Aviation Security Group ang magbabantay sa mga airport sa Maynila ngayong darating na Semana Santa. Ayon sa Manila International Airport Authority, magkakaroon din ng dagdag na pulis mula Pasay, Parañaque at NCRPO para magbatsyag sa loob at labas ng airport. May naka-uniforme at meron ding nakasibilyan. They'll be using their usual procedures, but they'll be extra cautious. I would like to suggest also to our riding public to be extra careful and extra cautious. So, yung mga masamang loob, nagkukumpulan din yan pag maraming pasahero, especially itong Holy Week season na ito. Hindi na rin daw kasi madaling tukuyin ngayon kung sino ang mga balak manamantala sa mga pasahero. Sila po ay nakabihis din pong pasahero, ganyang kagaganda sila. Nagsasamantala sila rito. Pagpasok nyo ng CR, huwag nyo pong iiwanan yung bag nyo sa ibabaw ng lababo. Lagi nyo pong dadalhin. I-report agad sa airport officials o sa hotline ng ABSE Group na 8771-3501 kung nabiktima kayo ng masasamang loob. Mahigpit daw ang security checks kapag nagdagsaan ng mga pasahero, kaya payo ng mga opisyal pumunta sa airport ilang oras bago ang inyong flight para may sapat na oras para sa pagdadaan ng proseso. Huwag na rin magdala ng mga ipinagbabawal na kagamitan tulad ng mga kutsilyo at bala. Hindi raw kasi bababa sa 5 ang nakukumpiska ng bala sa airport araw-araw dahil ginagamit itong agimat ng ilan. Ang sabi nila, ito raw ay pangontra sa mga masamang espiritu. Lang, siyempre, pagka nakitahan ka nitong bala, ang SOP namin dito, of course, we will be subject for a rigid search. Pinabulaanan rin ng Manila International Airport Authority ang nilabas sa website na sleepinginairports.com na ang NAIA Terminal 1 na isa sa worst airport sa buong mundo dahil raw sa mga nanunuhol at maduduming CR. Marami na raw silang binago kasama na ang pagpapaayos ng mga palikuran ngayon. Pinusuhan din namin ang ilang pasahero sa airport kanina kaugnay ng nasabing issue. It was very, very clean indeed, and it smelled clean as well. The toilet were clean and the wash basin. Yes. Okay lang. Wala kaming problema. Mel, inaasahan daw na dadagsa ang mga tao simula sa Holy Wednesday at magpapatuloy daw ito hanggang magsibalikan ng mga nagbakasyon sa Martes pagkatapos ng Holy Week. Mel? Maraming salamat sa iyo, Jam Sisante.